Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Reven Beat. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tandang padamdam. Larangan ng digmaan. Katulad na lang siguro ng orihinal na hula ni Han Sanchen. Ang lugar na ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Hindi mabilang na mga Diyos ang namatay dito, kasama na ang mga sinaunang divine beast tulad ng Yuto. Sa kabilang banda, maaaring magkaroon ng sitwasyon ng labanan kung saan ang mga hayop tulad ni Yasuto ay lumahok sa labanan, kaya anong uri ng malaking eksena ang dapat laban sa langit? Noong nakaraang pagkakataon, sa larangan ng digmaan ng Xuanyuan World, isang walang kapantay na master sa Xuanyuan World ang maaaring magawa, kahit na isa lamang siyang kaluluwa ng espada. At sa pagkakataong ito, anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang lilito sa larangan ng digmaan mula sa Bafang World? Hindi alam ni Han Sanchen, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, dapat din niyang malaman ang tunay na katakutan nito. Huwag mong sabihin ganito na siya ngayon, kahit sa kasagsagan niya, baka hindi pa siya tuluyang makapag-retire. Ang pamilyang Pei ay itinuturing din na lahat, kaya hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa kasaganaan ng mga talento. Kahit ang ganitong pamilya ay nilista ang lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na lugar, at hindi pinapayagan na tumuntong doon. Pagkatapos, sa kabilang banda, ang panganib ng lugar na ito ay ganap na mahayla sa kisame. Gayunpaman, hindi kailanman naging pesimista si Han Sanchen. Kung mas mapanganib ang lugar, mas madaling mamatay dito, ngunit nangangahulugan din ito na mas malaki ang pagkakataon na naghihintay para sa kanya. Sa sandaling siya ay sapat na mapalad na mabuhay at makakuha ng ganoong pagkakataon, naniniwala si Han Sanchen na maaari nga siyang maging higit pa sa pagbabalik sa tuktok. Sa pag-iisip nito, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, si Han ay isang taong may kapansanan lamang, at umaasa pa rin siya sa tulong ng lahat sa daan, kaya huwag mo siyang purihin. Nang bumagsak ang mga salita, naglakad siya papunta kay Pei Gu sa ilang hakbang, ang lugar na ito ay delikado at ang Yin Chi ay napakabigat. Bagamat kayong lahat ay mga master, umaasa akong babalik kayo rito. Hindi nagsalita si Pei Gu, kinuha ang mapa na nakatago sa ancestral book ng pamilya Pei, maingat na inisip ito, at umiling, mayroong hindi bababa sa 3 oras mula sa pasukan sa inner circle, kaya gusto mong address ng maaga. Patriarch Pei, dahil maaga o huli ay papasok tayo sa isang mapanganib na sitwasyon tulad ng panloob na bilog, bakit tayo matatakot kung gaano kalayo ang panlabas na bilog? Tumawa si Han Sanchen. Anyway, sooner or later, mas delikadong lugar ang papasok mo. Ngayon ang ganitong uri ng panganib ay tila wala kung ikukumpara dito. Kahit na ang prinsipyo ay ganoong prinsipyo, kung tutuusin, ako ang Panginoon, at ikaw ang panauhin. Paano mo maipapahatid ang bisita sa kalagitnaan at uuwi? Hindi pa rin sumang-ayon si Pei Gu. Walang magawang ngumiti si Han Sanchen, ang mga taong ito ang base ng pamilya Pei. Kung may nangyari habang ini-escort ako, hindi ba mas malaking kawalan para sa pamilya Pei? Ang ibig kong sabihin, mabubuhay man ako o mamamatay pa rin, at walang mangyayari dahil sinasamahan mo ako ng isa pang biyahe o isang mas kaunting biyahe. Kung ganoon nga, mas mabuting itabi ang mga hindi kinakailangang reg along ito at bawasan ang mga hindi kinakailangang pagkalugi. Panipi, kung ako ay namatay at ang iyong Panginoon ay namatay pa rin, hindi ba't ang iyong mga pagkalugi ay lalong matindi kung ako ay nabubuhay at ang iyong Panginoon ay namatay, hindi ba't nangangahulugan ito na ang ating lakas ay humihina sa pagbabalat kayo? Sabi ni Han Sanchen. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, si Pei Gu ay natahimik ng mahabang panahon, halos walang kapintasan ang sinabi ni Han Sanchen, at bawat pangungusap ay may katuturan, siya ay talagang hindi makilala. Okay,
Since sinabi na ni Sanchen. Natapos ni Peigo ang kanyang mga salita at kinuha ang lumang mapa sa kamay ni Han Sanchen, pagkatapos ay aakayin ni Pei ang mga tao na umatras kaagad. Ito ang mapa ng aking pamilyang Pei, bagamat hindi ito masyadong detalyado, ito na ang pinakakumpletong mapa na ginawa, sa pamamagitan ng pag-amin ng 2 taong muling nabuhay. Itago mo, baka magamit mo sa kalsada. Nang bumagsak ang mga salita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ilang mga masters ang agad na nagbuhos ng hindi mabilang na tuyong pagkain at mga pang-araw-araw na pangangailangan mula sa space ring. Tinatanggap mo rin ang mga bagay na ito. Ang sitwasyon sa lupain ng kamatayan ay komplikado, at hindi ko alam kung ilang araw ako doon. Mas maraming paghahanda at mas kaunting problema. Tumanggo si Han Sanchen, at pagkatapos hayaang gamitin ni Zeking ang space ring para tanggapin ito, bahagyang ngumiti siya, kung gayon, gusto kong pasalamatan si Patriarch Pei. Nagbawang dalawa at yumoko sa isa't isa. Tumayo si Peigo at sinabing, pagpapadala sa iyo ng 1,000 milya ang layo, kakailanganin mong magpaalam. Sa ganitong paraan, hihintayin kita sa gilid. Kapag nagtagumpay ka, itataas ko ang lungsod upang salubungin ka at ipagdiwang, kasama ng mundo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, Patriarch Pei, hinihintay ko ang araw na iyon. Inaasahan ko rin ang pagdating ng araw na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway ni Peigo ang kanyang kamay, pinangunahan ang grupo, at umatras sa likuran niya. Sa sandaling umalis sila, lumapit si Ivory at nalilitong tumingin kay Han Sanchen, nakasimangot at sinabing, lahat sila ay Panginoon. Sanchen, bakit mo sila hinayaang umatras? Oo, kapatid na 3,000, maraming tao ang may mas maraming kamay. Katulad ng estatwa ng Buddha ngayon, kung hindi natin pinoprotektahan tayo mula sa pagsulong, baka makulong pa tayo sa hukbo ng kamatayan doon. Naguguluhan din si Ziching. Sa anumang kaso, ang bilang ng mga tao ay makapangyarihan, at ito ay kapangyarihan pa rin ng isang master, bakit hindi ito gamitin? Mapait na ngumiti si Han Sanchen, alam ko kung bakit kayo nagkakaganito. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, ang ginawa ko ay dapat nakapakipakinabang sa atin. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Han Sanchen sa paligid at bumantong hininga, tingnan mo ang paligid, ang madilim na kapaligiran ay palaging nagbibigay sa atin ng hindi nakikitang malaking pressure. Fang Kai, hiniling ko sa kanila na maghukay ng lupa, sa tingin mo ba ay naghuhukay lang ito ng lupa? Gusto lang patunayan ni Han Sanchen na ang lugar na ito ay dating kaparehong larangan ng digmaan gaya ng lugar sa Xuanyuan World. Dahil ito ay isang larangan ng digmaan, natural, mayroon din siyang karanasan. Sa larangan ng digmaan, ang yin at sama ng loob ay napakabigat, at ang mga tao ay yang. Ang pagpasok dito ay laban sa kaharian, at madaling maging sanhi ng yin at kasamaan na harapin. Medyo mahina ang aura ng 2 babae, at may kapansanan din sila. Sa makatuwid, kung silang 3 ay naglalakad sa gitna, ang target ng enerhiya ng yang ay medyo maliit, at ang mga kaguluhang dulot ay maaaring maliit din. Sa kabaligtaran, mas maraming tao at mas mabigat ang hininga. Ito ay tulad ng isang mainit na uling na itinapon sa malamig na tubig, at ang refleksyon nito ay natural na nagiging mahusay. Sa katunayan, ito sa disguise ay mas mapanganib sa kanila. Sa makatuwid, nagkaroon ng bagong plano si Han Sanchen. Nakikinig ka sa sinabi mo, parang totoo. Tumanggo si Ivory. Nang puno ang hamog, malinaw na naramdaman ng lahat na may umaatake sa kanila sa hamog, ngunit nang ang hamog ay naliwanagan ng liwanag ng 5 Elements Divine Stone, ang lahat ay tila napakatahimik, na parang walang nangyayari. Nangyari ng normal. Mukhang totoo ang sinabi ni Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, okay, magpatuloy tayo sa pagsulong. Tatagal ng 3 oras bago makarating sa inner circle. Pagkatapos ng mga salita, kinuha ni Han Sanchen ang 2 babae at dahan-daang naglakad patungo sa lihim na lugar ng gubat. Habang nasa daan, mahigpit na sinundan ng 2 babae si Han Sanchen, isa sa harap at isa sa likod. Bagamat hindi sila nakatunog, pinrotektahan nila ang pagiging komprehensibo ni Han Sanchen hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, ang 2 babae ay tila labis na nag-aalala, o tila nakumpirma ang pahayag ni Han Sanchen na silang 3 ay naglalakad ng halos 1 oras dahil sa maliit na relasyon sa pagitan ng kanilang mga layunin, at sila ay ganap na payapa sa isa't isa.
Nang makitang palapit ng palapit ang panloob na bilog na minarkahan sa mapa, natarante si Ivory, 3,000. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ngumiti si Han Sanchen sa kanya, ano? Masyadong tahimik, nakakagawa ito, medyo nalilito ka. Tumanggaw si Ivory nang walang pag-aalinlangan, sa katunayan. Dahil sinabi mo rin na ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan, kung gayon isa rin itong sinaunang sementeryo. Gayunpaman, tila masyadong tahimik, tama ba? Alam ni Han Sanchen na nag-aalala si Ivory na ito na ang kapayapaan bago ang bagyo. Talagang hindi madali dito. Paanong napakadali at madaling makapasa? Ngumiti si Han Sanchen, gayunpaman, hindi mo kailangang masyadong mabalisa, kung ano ang dapat dumating ay palaging darating, at hindi mo mate atago. Hindi atin yan, hindi natin matatamaan kung gusto natin. Kung gayon, bakit mag-alala tungkol sa langit at humingi ng gulo? Ngumiti si Han Sanchen. Nang marinig ang paliwanag ni Han Sanchen, naiganhawahan sandali si Ivory. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang huminto si Han Sanchen at itinoon ang kanyang mga mata sa isang matayog na puno sa kanyang harapan. Anong mali? Tanong ni Ivory. Hindi umimik si Han Sanchen. Sa naguguluhan na mga mata ng dalawang babae, tumawa siya ng mahina at naglakad sa ilalim ng puno. Tumangala siya at sobrang nasiyahan. Mga magagandang dilag, maaari mo ba akong ipadala sa tuktok ng punong ito? Sabi ni Han Sanchen. Anong ginagawa mo sa taas ng puno? Hindi maipaliwanag na tanong ni Ivory, ngunit masunurin pa rin siyang naglakad sa harap ni Han Sanchen. Walang sinabi si Han Sanchen, iniunat lang ang kanyang mga kamay at hinintay si Ivory na iakyat siya sa puno. Alam ni Ivory na si Han Sanchen ay may mga dahilan, inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya, at dinala siya ng diretso sa tuktok ng puno hanggang sa lahat. Gayunpaman, inisip ni Ivory na ito ay napakadaling bagay, ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo ng mga bagong problema. Napatingin siya kay Han Sanchen nang may pagtataka, at siya ay ganap na natulala. Sanchen, paano ito mangyayari? Hindi lang siya, kundi si Ziching, na nakatingin sa kanya sa ibaba, ay puno rin ng pagdududa. Paano ito? Kahit anong pilit ni Ivory, kahit paano lumipad si Ivory pataas, siya at si Han Sanchen ay palaging nasa proseso ng pag-akyat, at mahirap para sa kanila na maabot ang tuktok ng puno sa hindi kalayuan. Para naman kay Ziking, ang nakita niya ay si Ivory na lumilipad pataas, ngunit ito ay tila ganap na napahinto sa pwesto sa isang kisap mata. Oo naman, bahagyang ngumiti si Han Sanchen at umiling. Tumigil ka, huwag mong sayangin ang lakas mo. Narinig ang mga salita ni Han Sanchen, kahit na si Ivory ay ayaw at naguguluhan, tumingin pa rin siya sa hangin at muling dumaong kasama si Han Sanchen. Ate Ivory, Kuya Sanchen, okay ka lang ba? Nag-aalalang sabi ni Ziking. Parehong umiling sina Han Sanchen at Ivory. Nang makitang patuloy na nakatingin sa kanya si Ivory, mapait na umiling si Han Sanchen, sa totoo lang, nahulaan ko na maaaring mangyari ito bago umakyat sa puno. Kung ganoon, bakit gusto mong iakyat kita sa puno? At, bakit mo nahulaan ang sitwasyong ito? Gusto kong makita kung gaano kabigat ang Yinchi dito. Sabi ni Han Sanchen. Noong nakaraan, sa Ghost Rainforest ng Bafang World, napakaraming multo ng mga tunay na Diyos, si Han Sanchen, na maaaring direktang umakyat sa puno upang pagmasdan ang buong larawan, ngunit sa pagkakataong ito, ang Yinchi ay napakalakas na ito rin ay sarili, naglalaman, ngunit hindi ito pinayagang sirain ng iba. Kung ihahambing ang dalawa, lumalabas na ito ay higit na nakakatakot, o sa madaling salita, mas malupit kaysa sa libingan ng tunay na Diyos sa Bafang World. Ang punong ito ang pinakamalaki na nakita natin sa daan. Kasabay nito, ipinapakita rin ito na sa panlabas na bilog na ito, ang lugar na ito ay dapat ang pinakamabigat na yin, kaya ito ang pinakaangkop na lugar upang subukan ang kapangyarihan ng panlabas na bilog. Nasa puso ko na ang sagot. Mukhang delikado na talaga ang inner circle. Kung hindi, papuntahin mo na ako sa outer circle at tumigil ka na. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang dalawang babae ay nagulat at nagalit. 3,000, anong pinagsasabi mo? Oo, Kuya Sanchen, sa sitwasyon mo ngayon, kung hindi mo kami hahayaang samahan ka, ano ang pagkakaiba ng panliligaw kay kamatayan? Umiling si Han Sanchen, batay sa pinagsamang sitwasyon ng dalawa kong pagsisiyasat,
Sa palagay mo ba kapag pumasok tayong tatlo, mamamatay tayo? Noong ako ay nasa Xuanyuan World, pumasok ako sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Masasabing ito ay lubhang mapanganib, at ito ay halos isang buhay at kamatayan na sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon, ito ay magiging mas malakas o mas mahina kaysa dati. Nang bumagsak ang mga salita, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Han Sanchen, kahit gaano karaming tao ang pumasok, mamamatay sila. Kahit na ito ay mamatay, tapos since nagsama na lahat, sabay na tayo. Oo, sabay na tayong pumasok, o sabay na tayong bumalik ngayon, at paprotektahan ka namin sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa hinaharap. Ang dalawang babae ay matatag at hindi sumuko. Si Han Sanchen ay labis na nababagabag. Talagang ayaw niyang magkaroon ng dagdag na sakripisyo. Alam niya kung gaano kadelikado ang panloob na bilog, hindi pa banggitin sina Ivory at Zeking, kahit na ang dalawang kasagsagan ng kanilang mga sarili ay hinding-hindi makakaalis doon. Sa kabaligtaran, nagdala din sila ng sarili nilang bote ng langis. Makatitiyak si Han Sanchen na kung pumasok sila, tiyak na mamamatay sila. Ang isa ay ang babaeng pinakamamahal niya, at ang isa ay ang nakababatang kapatid na babae sa kanyang paningin. Hindi papayag si Han Sanchen na mamatay ang sinuman. Pagkatapos ay bumalik ka. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo at tumingin sa dalawang babae. Halatang gulat na gulat ang dalawang babae, lalo na si Ivory. Alam niya ang personalidad ni Han Sanchen at alam niyang hinding-hindi siya actress sa kabila ng mga paghihirap, ngunit ngayon, lumabas sa bibig niya ang salitang, bumalik. Baliw ka ba? Bumalik ka. Oo, Kuya Sanchen, maaaring mayroong isang bagay na tutulong sa iyo na gumaling. Nagsagawa kami ng isang espesyal na paglalakbay sa bahay ni Pei para sa layuning ito. Ngayon, biglang gusto na nating sumuko. Nagulat ang dalawang babae. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, kapag pumasok tayo sa inner circle, huwag sabihin kung mayroon mang kaaway, ang kapangyarihan ng mga hinaing sa sinaunang sementeryo lamang ay sapat na upang madaig ang sinuman sa ating tatlo. Nakita mo na rin na ang kaunting sama ng loob sa panlabas na bilog ay sapat na upang hindi tayo lumipad dito, at makapasok dito. Ngumiti si Han Sanchen at hindi na nagsalita pa. Nang bumagsak ang mga salita, nakipagkamay siya at sinenyasan ang dalawang babae na sabay na bumalik sa iisang landas. Tama na. Napatingin si Ivory kay Han Sanchen, at biglang ngumiti ng malamig. Sanchen, may gusto akong itanong sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!